Alamin ang guidelines sa muling pagsailalim ng Metro Manila sa Enhanced Community Quarantine o ECQ mula August 6 to 20, 2021. May malawakang curfew sa NCR mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Habang ipauubaya naman sa mga LGU ang pagpapatupad ng liquor ban sa kani-kanilang lugar. Manatili sa loob ng bahay upang maiwasan ang exposure sa mas mapanganib na COVID-19 Delta variant. Pinagbabawalang lumabas ang below 18 at 65 years old pataas, may mahihinang immune system, may comorbidity at mga buntis. Papayagan ang paglabas kung ito ay para sa essential goods o services o kung nagtatrabaho sa mga industriyang pinayagan mag-operate. Hindi papayagan ang mass gatherings, maliban sa funeral services na limitado sa immediate family members. Pinapayagan at tuloy-tuloy ang essential activities tulad ng pagbabakuna. Mananatiling bukas ang ating mga pampublikong transportasyon sa kapasidad na itatalaga ng Department of Transportation. Samantala, tanging mga authorized persons outside of residence lamang ang papayagang pumasok o lumabas ng NCR Plus basta't magpakita ng mga kinakailangan dokumento sa checkpoint areas gaya ng ID at iba pang katibayan na kayo ay APOR. Ay makakasama natin ang Labor Secretary na si Secretary Bebot Bello. Pag-usapan natin dahil nga sa darating na August 6 ay magpapatupad na nga ng ECQ. Ano kaya ang mga hakbang na gagawin para sa mga manggagawa naman na tsak na maapektuhan itong bagong quarantine protocol. Secretary, maayong buntag. Live po tayo ngayon sa Thinking Pinoy on SMNI. Admar Villando po kasama si Thinking Pinoy RJ Nieto. Good morning, sir. Jay, good morning. Edmar, maayong buntag. Good morning, sir. Tipi? Magandang umaga po, Secretary. Marami pong mga trabahador po ngayon na, alam niyo, lalo na po yung mga minimum wage earner, ang kinakabahan sa reimposition po ng ECQ sa Metro Manila. Kasi nga po, di ba, kakaumpisa lang ng racket nila ulit. Tapos, ano na naman, ECQ na naman. Ano po ba yung maaasahan po nila sa gobyerno po ngayong mag-ECQ? Totoo yung sinabi nyo na medyo kinakabahan nga yung ating mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga minimum wage earner. Kaya kami po sa Department of Labor ay gumagawa ng paraan para mabigyan natin sila ng pansamantalang tulong sa loob ng 2 linggo. Sa ngayon, Edmar and RJ, no? Yes, po. Medyo kapos kami sa pundo para sa mga formal workers. Ito yung mga may trabaho pero hindi makapagtrabaho ng 2 linggo dahil sa ECQ. Ngayon, ginagawa namin paraan na kahit paano may parating natin sa kanila ang tulong ng ating pamahalaan. Humihingi kami sa DBM ng ayuda ng konting budgetary allocation of 2 billion dahil alam mo, mga 300 to 400,000 ang maapektuhan dito sa ECQ na ngayon. So, hopefully, makakuhingi kami ng ang request namin, mga 2 billion. Kung baka sakali naman ay ibibigay yan. Kung hindi naman, ay gagawa kami paraan. Dahil meron naman kaming pundo para sa mga informal workers. Yan. So, ayun. pag So, kayo may pondo rin mga pala yun. kabayan, gagawa kami ng paraan. Alright. So ganito po, sir, 2 weeks din yun eh. Paano po ba sila makaka-avail yan, sir, kung sakali nun po inyong magiging ayuda para sa mga workers? Ay, yung mga formal workers, ang proseso niyan, siyempre, yung employer ay bibigyan kami ng listahan ng mga hindi makapasok dahil ECQ, so walang kita. So, pag binigay sa amin yung listahan, pwede namin ipadala yung financial assistance sa mga employers nila na sila na rin ang magpapadala sa mga employees. Pero pwede rin na kami na magdiretso through remittance center. Ipapadala namin yung cash assistance of 5,000 sa ating mga formal workers na mawalan ng trabaho for 2 weeks. Ayan po. Alright. Sir, yun po ba, sir, yung po bang 2 weeks po na ECQ na yun na ba talaga, sir, yun? Parang this is it now, baka humaba pa. Ano po ba, sir,
ang mga vibration niyo, Secretary. Maliwanag naman ang desisyon ng IATF, aprobado ng ating Pangulo, na yung ECQ na yan ay good from August 16 to August 20. Maliwanag po yan. 15 days lang, hindi in 2 linggo lang po. 2 linggo lang po. Alright. Secretary, meron po mga ilan akong mga friends na mga minimum wage earner, mabababa ang sweldo, na nagsasabi na napakadalas naman daw mag-lockdown. Ba't kailangan pa po natin mag-ECQ? Ba't kailangan pa po natin mag-ECQ, sir, ng ilang beses na, sabi nila? Naintindihan ko yung feeling ng ating mga minimum wage earner kasi alam naman ninyo na kapag nag-ECQ, ang pinaka-apektado ay ito mga minimum wage earner natin. Pero siyempre, nakikiusap kami sa mga minimum wage earner natin na intindihan nila na siyempre ang mahalaga dito yung kaligtasan natin. Ang findings po ng ating mga medical expert ay talagang mataas ang COVID-19 transmission dito sa atin, lalong-lalo na itong tinatawag nilang Delta. So, para maiwasan yung paglala ng COVID-19 dito sa Metro Manila, mabuti na lang na magkaroon muna tayo ng strict health protocol sa loob lang naman ng 2 linggo. Alright. Sir, sabi po ninyo, humingi kayo ng pera po mula sa DBM. Kasi kamo, mga 300,000 hanggang 400,000 na empleyado yung tatamaan daw netong ECQ ng mga workers. Alam ko naman, sir, na siyempre medyo it takes time before they give a reply. At saka it takes time para gawan nyo ng guidelines kung paano ipamigay yun. Sa palagay nyo po, sir, mga kailan po kayo makakapagbigay po ng update pagdating po sa kung paano po makakakuha ng ayuda, kung paano po yung specific po na mechanics, kung paano po ninyo? Kami naman umaasa na anytime now kasi alam naman natin yung pangangailangan ng ayuda ng ating mga manggagawa. Kaya umaasa kami na mapapabilis yung pag-deliver ng aming additional budgetary allocation na hiniling namin para sa ganon ay maparating natin sa ating mga kababayan. Alright. Sir, yung po ba mga jobless po, halimbawa po sa Senator Antonio Trillanes, meron din po ba sila maaasahan po na help mula sa DOLE? Meron po. Ito yung mga informal workers. Meron po. Ito yung aming programa na tupad. Ito yung tulong pang-hanap buhay sa mga displaced workers. Ito yung emergency employment program. Bibigyan namin sila ng mga 10 araw na trabaho at pagkatapos ng pagtrabaho, suswelduhan natin sila ng minimum wage. So meron naman palang kahit pa paano na trabaho. Wag lang choosy. Opo. Maraming salamat po, Secretary. At may questions ka pa para kay Secretary May pahabol lang Bello? ako kay Secretary. Secretary, wala po ba tayong pagbabago para naman doon sa mga OFW sa gitna po ng pag-iiral ng ECQ? Tuloy-tuloy ang ating tulong sa ating mga OFW. Nandiyan pa rin yung programang AKAP, Abot Kamay sa pagtulong sa mga OFWs na naapektuhan ng ECQ, naapektuhan ng COVID-19. Tuloy-tuloy po yung programa na yun. Meron pa tayong sapat na pundo dahil alam nyo naman, sobrang pagmamahal ng ating Pangulo sa mga OFW, kaya ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon na mahirapan yung ating mga OFWs. And yung pag-uwi nila dito, same pa rin po ba yung quarantine procedures na gagawin sa kanila? Wala naman pong pagbabago sa kasalukuyan? Tuloy-tuloy pa rin, basta bakunado sila pagdating dito, ma-quarantine sila ng 5 days, after 5 days, ma-PCR sila, pag naging negative ang resulta, on the 7th day, pwede na silang pauwiin sa final destination nila. At doon na lang sa local na kung ano ang magiging protocol doon. Siguro bibigyan sila ng home quarantine doon. Okay. Secretary, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong umaga. Ingat po kayo. Ayan, si Secretary Bebot Bello, Sylvester Bebot Bello III ng Department of Labor and Employment. TP? Ngayon po dahil nasa ECQ tayo, pinakamataas na restriction, supposed to be a non-APOR, hindi talaga pwede lumabas. Pero dahil nga po sa in spite of the 50% na public transportation available na tayo, ang clamor po at ang gusto ay para maiwasan ang pagkahawa-hawa, allow na itong mga
worker upper natin na hindi man marunong mag-drive, mapag-drive ng non-upper na driver or fetcher. So ako po ay nagkaroon ng konsultasyon with other National Task Force, and through our Secretary Eduardo Anyo, ay siya po ay nagbigay ng guidance na i-allow na po itong mga non-upper driver para sa mga worker uppers natin. Pero ang iniwasan po kasi natin dyan, wala pong problema kung sila ay kasama nitong mga worker upper natin, itong mga non-upper driver or fetcher. Ang problema kasi, after mahatid yung pag-uwi niya, o kaya yung pagpunta doon kung susunduin, dahil anybody could just claim na siya po isusundo o naghatid. Kaya nga po para magkaroon tayo ng pinanghawakan, hindi na po sila kukuha ng driver's pass sa police o sa barangay. Kung hindi, ang mismong mga employers ang magbibigay ng certification. Certification of employment na kasama rin din po doon yung pangalan nitong non-upper driver, pati yung kanyang vehicle, pati yung number na yon, and cellphone number, both the employer and the non-upper driver. At syempre, nakalagay doon yung pangalan nitong ating worker upper. At mag-a-attach na rin po ng kopya ng business permit para alam natin na itong establishmento ito is bahagi sa mga permitted industries. Ang pulis po natin magsasagawa ng random checking. Kung totoo po itong mga dokumentong ito, pwedeng tumawag tayo, pwedeng mag-check. At kung malalaman po natin na mayroong paggalabag dyan o pag-abuso, pwede po natin na kasuhan. At ito pong either the employer or the worker upper or even ito pong non-upper driver. So ito po yung adjustment na ginawa natin para po magkaroon ng sinatawag nating win-win solution, at the same time as mapanatili natin na talagang restricted ang labas ng ating mga kabayan. Yung pong mga shuttle service ay i-encourage pa rin natin. So the company or the industrial establishment can always avail of the shuttle service. Pwedeng kanila rin yung driver na magsisilbing upper din naman yun, o kaya pwedeng ibang mga driver na is-certify din lang na yun naman is considered na non-upper driver na mayroong certification.